Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Pero narinig ko siya kanina, BP Lenny, huwag ka magagalit ha. Narinig kita kanina sa interview mo na never kang humingi ng tulong sa gobyerno. Paano mo mapapasinungalingan yung dokumento galing dun sa PAC? May lag report na 90 packages. Ang weigh is mga 2,000 plus pounds. Ibig sabihin, kasi mga bigas at saka mga food packs. Marami yon. Mali yung sinasabi mo na hindi mo ginagamit. Saka okay lang naman BP Lenny na gamitin mo. Unang-una, sa Pilipino yan. Pilipino lahat ng gamit ng gobyerno. And you, as Vice President, can use that. In fact, lahat na Pilipino pwedeng gumamit yan basta para sa kanila. Ang ayaw lang nga natin, ulitin naman natin, yan kasi mga statements mo, parang pinapakita mo na ikaw lang ang nagtatrabaho kahit na maliit ang budget mo. Sabi sa akin ni Carmina kanina sa interview, can you give us the exact words of BP Lenny saying that, this and that? Ikaw naman ako, tingnan mo na lang yung mga press releases at mga statements, hindi ko na ma-memorize yun. Tsaka, sabi ko po kay Carmina, sa interview ko kanina, dahil si Presidente raw, parang sinasabi na, sa'yo nang galing yan. Sabi naman daw ni BP Lenny, tingnan mo lahat ng mga Twitter ko, wala akong sinasabing ganyan, lahat ng mga statements ko. Ang sagot ko po ganito, teka muna. Ano bang sabi ng tagapagsalita mo? Yung spokesman mo. Ang sabi po nito, ito daw, i-quote natin ang sinabi. Sabi nga ka Eli, kung talagang gusto may paraan, pero kung ayaw gawin, maraming dahilan. Kung tatanungin mo yung security, sasabihin niyan, kung maaari, wag na, pero nandun na sa mismong principal kung tutuloy siya o hindi. Binabanatan si Presidente. Sabi pa nitong spokesman, maliban daw sa pagdidistribute ng relief and directing agencies. Bakit? Hindi ko alam nagdidirect siya ng officials. Dapat daw makinig, matuto dun sa mga karanasan ng mga biktima ng bisita. Sabi niya, alalahanin natin na hindi lamang pisikal ang tulong na kailangan. At meron pa po siyang sinabi. Hinahanap ko Sabi ko, kay Henry Uri, padala sa akin Meron siyang sinabi na itong si BP Lenny, parang kinukumpara niya kay Presidente. Habang ito nagdi-distribute, si Presidente nasa Malacanang lang. Malacanang dahil nagtatrabaho. Ngayon, eto na. Yung salitang ganon, yung pinalalabas mo na si BP Lenny lang ang nagdi-distribute at walang ginagawa si Presidente. Hindi ba? Ang ibig sabihin nun, hindi ka magsasalita, BP Lenny, yung spokesperson mo. Pag nagsalita yan, ikaw ang principal. Kaya kung anong sasabihin niya, yun ay galing sa'yo. Kung hindi galing sa'yo yan, bakit naman hindi mo pinasisinungalingan? Dapat tinatanggi mo. Kaya hindi, sabi ko nga po kay Carmina, unang-una, si BP Lenny nagre-react. Gagaya nung nag-react siya sa akin. Sabi niya, hindi totoo yan. 100% false yan. Hindi ako sumakay sa C-130. Okay? Nandun tayo. Tama siya. Nagre-react siya sa mali. Maling info ang tanong ko naman, bakit hindi ka nag-react? Nung marinig mo, dun sa where are you, Mr. President? Nung marinig mo, na binabanatan si Presidente dahil pinalalabas nilang hindi tumutugon sa bagyo. Pinalalabas nila na tulog pa. Yun nga ang sabi ng anak mo, pero wag na natin sama yung anak mo na umagang-umaga. Samantalang alam mo naman, BP Lenny, na may summit
alam mo na si Presidente nagtatrabaho. In other words, kahit nakalaban ka sa politika, since you are reacting against any false information, then necessarily, kung objective ka, kung ikaw naman ay mahusay na mamamayan na ayaw ng mga maling istorya, maling impormasyon, maling balita, dapat you should have taken it on yourself na hindi totoo yan. Si Presidente, wag niyong hanapin yan, nandyan, nagtatrabaho yan. Mali eh. Hindi po ba? Kasi, ang mali, kahit kanino nanggaling, sa kalaban man o sa kakampi, mali po yon. Pero kung namimili ka lang, pag mali ng kalaban, bibanatan mo, hindi ba? Pero kung tama, at mali yung banat doon sa kalaban mo, tatahimik nga, o anong tawag doon? You are part of the conspiracy of silence, sabi nga ni Presidente Duterte. Yun, Pipi Lenny. Okay, tinatanong nga ako ni Henry Uri, ano bang magandang, para hindi na ito nag-aaway-away. Sabi ko lang po ninyo, doon pa ang payo ko kay Pipi Lenny, kaibigan natin yan eh. Sabi ko, Pipi Lenny, if I were you, kung ako'y nasa sitwasyon mo, pag ako'y gagawa ng mga distribution reliefs o ako'y bibisita doon sa mga lugar na bagyo, hindi ko nasasabihin sa media. Kasi yung pupuntahan mo, yung makakatanggap ng mga relief goods, sila mismo ang magkikwento. Word spread fast. Dahil high-tech tayo ngayon. Tatandaan nyo, nung ako'y nag-commute challenge, hindi ko sinabihan ng media no kung nasaan ako. Wala nakakaalam. Kung saan sila umabang, kung saan ako sumakay. Pero, nahuli nila ako sa Cubao. Bakit? Kasi yung mga nakasakay ko sa Marikina, nagte-text, nagpo-post, nandito si Panelo, kasabay namin sa jeep. Pupunta na kami ng Cubao, lapit na kami sa Cubao. Ganun, BP Lenny, hindi mo kailangan ng media. Kasi lahat ng kilos mo, nandyan na media, may press release ka kagad. Pabayaan mo na. Mabuting-mabuti, kung ganun ka lang, humihinto ka. Ay hindi, may kasama ka pang may kasama kang, sabi nga ni Paulo ko you are politicizing it, your distribution of relief goods. Ginagamit mong sa politika. Ginagamit mong armas. Weaponizing ang tawag doon. Yun ang hindi natin gusto. Sana, hindi ba may binibida ako sa inyo? Hanggang ngayon, hindi nyo nga alam kung sino yung cabinet member na daming tinatanggap na mga relief goods, face mask, face shield. Ilang buwan na siya nagdi-distribute. Pero wala kayong alam kung sino yon kasi nga hindi nagkikwento. Pero yung mga nakatanggap, sila nagpapasalamat, binibida nila kung kanino. Ganun ang gawin mo, BP Lenny. Huwag kang sumunod dyan sa mga tagapayo mo. Talagang masisira ka lang. At gaya nga po ng sinabi natin ng isang programa, BP Lenny, you cannot compete with the resources of the government. Sus Mariosep. Kung baga, kakapiranggot ka lang, ubod ng laki ng resources ng gobyerno. So, hayaan mo na lang na tumulong ka. Ako naman, pag nalalaman ko nang tumulong ka, nandun kagad yung aking, mabuti ang ginagawa ni BP Lenny. Kaya lang, yung mga alalay mo, yung mga asungot mo, siguro, napapayuhan ka ng mali. Banat ka ng banat. Isa pa nga pala, bago ko makalimutan. Sa dami ng banat ko sa inyo, sa'yo, tatanda mo, every time ka magpe-press release, meron akong banat kasi meron kang mga suggestion. 11 pa nga yung the last time Yung second na press release mo, meron kang 3 mungkahi. At sinabi ko, lahat ng mungkahi mo, ginagawa na, matagal nang ginagawa at patuloy na ginagawa ng gobyerno. Inisa-isa ko po yun. Hindi po siya umimik. Hindi po ba? Nag-release na naman siya. Sabi ko, yan, 3 mong mungkahi. Mali na naman yan. Hindi ka kasi nakikinig. Mali ka dyan. Hindi niya po ako binanatan doon. Hindi niya sinabi, that's false information. Kasi ang sabi ko,
Pag ginagawa mo kasi yan, yung mga suggestion mo, parang pinapakita mo na ang gobyerno hindi ginawa yan. So, ikaw ang nagpe-peddle ng false news. Pero hindi mo ako binanatan kasi totoo. O binanatan mo lang ako dahil dun sa maling info na hindi naman nga totoong lahat. Pero may kalahati namang katotohanan. O kaya, meron pang tinatanong si Carmina eh. Iniwasan ko na lang sagutin mga tungkol daw sa mga marbles. Tapos tinatanong ako, bakit daw meron pa ito si Presidente sabing, saan ka ba umuwi? Anong oras ka ba umuwi sa gabi? Ano bang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, kasi nga siya, hindi ba, sa gabi, hindi siya natutulog. Nagtatrabaho siya. Hindi po ba? Kulang nga sa tulog. Kaya kung minsan nakikita nyo, medyo putla, nalulugo-lugo. Kulang nga sa tulog. Kaya ang ibig niya sabihin, ako, sa gabi, work like hell. O ikaw ba, anong oras ka ba? Sabi mo, nagdi-distribute ka. Anong oras ka ba umuwi? O, di ba? Yun lang naman ibig sabihin. Kaya naman kung ano nung iniisip nyo.